Magandang hapon po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Salamat po muli sa ating Panginoon dahil andito na naman po tayo sa ating gagawin ang pagbabasa ng kanyang salita, ang salita ng ating Panginoon. Kamusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo. Kahapon po ay hanggang chapter 2 lang po tayo. Chapter 2 dahil meron po tayong atake sa puso kahapon at ngayon po ay okay na naman po tayo. Maraming salamat sa Diyos. Kaya mga kapatid, mga kaibigan ko, mga kababayan ko na narito po at patuloy na nagsusubaybay o sumusubaybay po sa ating Bible reading dito po sa Real Mix Stories, may YouTube channel. Muli ko po kayong inaanyayahan. Ayan, katatapos ko lang pong maglaba at magba-Bible reading po tayo para pagdating po ng 3 o'clock ay makikinig po ako, manonood po ako sa live stream ng gawain ng ating Panginoon under CCF Church. So, mga kaibigan, sisimulan ko na po uli ha. Tayo po ay nasa chapter 3 na ng Deuteronomio. Samahan po tayo at gabayan ng ating Diyos, ingatan at pakabalutan ng banal na dugo. At sa pangalan ng Panginoong Hesus ay atin pong sinasaway, winawasak ang distraction of the enemy, na walang magawang distraction o panggugulo ang kaaway sa buhay ko habang tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. In Jesus' mighty name. Patuloy po nawa tayong samahan ng Holy Spirit habang nagbabasa po ng salita ng ating Panginoon. Ito pong Deuteronomio ay pagpapaalala po ni Moises sa mga naganap sa loob ng 40 years sa kanilang paglalakbay kung ano po ang nangyari. Kaya simulan ko naman po uli ang Deuteronomio o Deuteronomy chapter 3. Sabi po dito, nagpatuloy tayo papuntang Basan, ngunit pagdating natin sa Edrei, sinalakay tayo ni Haring Og ng Basan. Sinabi sa akin ni Yahweh, huwag kayong matakot sa kanya, pagkat malulupig ninyo sila tulad ng ginawa ninyo kay Haring Sihon at sa mga Amoreo. Nalupig nga natin si Haring Og at ang buong Basan. Wala tayong itinira, isa man sa kanila. Nasakop natin ang 60 nilang lungsod sa Argob, ang buong kaharian ni Og, ang maraming maliliit na nayon at ang malalaki nilang lungsod, tulad ng ginawa natin kay Haring Sihon ng Hesbon. Nilipol natin sila pati mga bata, ang itinira lamang natin ay ang mga hayop at iba pang ari-arian nilang sinamsam natin. Nang araw na yaon, nasamsam natin ang lupain ng 2 haring Amoreo. Ang lupain nila sa ibayo ng Jordan mula sa ilog Arnon hanggang sa bulubundukin ng Hermon. Sirion ang tawag sa mga taga-Sidon sa bundok ng Hermon at Siner naman ang tawag doon sa mga Amoreo. Nasakop din natin ang mga lungsod sa kapatagan, ang buong Galaad, ang Basan, hanggang sa Leah at Edrei na pawang sakop ni Haring Og. Si Haring Og lamang ang natira sa mga taga-Rephaim. Ang kabaong niyang bato ay 14 na talampakan, ang haba at 6 ang luwang. Ito ay nasa lungsod ni Raba sa lupain ng Amon hanggang ngayon. Kaya po ito sinasalaysay ni Moises ang kanilang mga karanasan sa paglalakbay sa buong 40 years dahil marami na pong mga bagong sibol ng mga Israel. Gaya po ng ating binasa kahapon, kasing dami na ng bituin sa kalangitan ang lahi ng mga Israelita. Kaya yung mga huling tinubo o huling generation ay hindi na po nila alam kung ano po ang nangyari sa mga ninuno nila, kung paano ito nakipaglaban at kung ano ang mga kaganapan noong sila'y naglalakbay. Ituloy ko na po dito sa verse 12.
Ang title po nito, ang mga liping na nirahan sa silangan ng Juda. Nang masakop natin ang bansang iyon, ibinigay ko sa lipi ni Ruben at Gad ang lupain mula sa Aroer na nasa tabi ng ilog Arnon at ang kalahati ng Galaad. Ang kalahati naman ng Galaad ang Basan, sa makatwid ang buong Argob ay ibinigay ko sa kalahating lipi ni Manases. Ang buong Basan ay tinatawag na lupain ni Rephaim, ang buong lupain nga ng Argob at ang Basan hanggang sa hangganan ng mga Gesuriyo at Makatyo ay pinauwi kay Jair na anak ni Manases. Hanggang ngayon may ilang ngayon doon na tinatawag na bayan ni Jair sunod sa pangalan niya. Nawa po ay hindi tayo copyright dahil meron pong nagkakantahan kanina pa po yan. Sana po ay maunawaan tayo ni YouTube. Tuloy ko na po, verse 15. Ang Galaad naman ay binigay ko kay Makir. Sa mga lipi naman ni Ruben at Gad ay ibinigay ko ang lupain mula sa Galaad hanggang sa kalagitnaan ng ilog Arnon. Ang ilog Arnon ang hangganan nito sa timog at ang ilog Jabok naman sa hilaga. Dito naman nagsimula ang lupain ng mga anak ni Amon. Sa kanluran ang lupain nila'y abot sa ilog Jordan mula sa Sinirit hanggang dagat na Patay. Abot naman sa bundok Pisga sa gawing silangan. Sinabi ko sa kanila noon, ang lupaing ito ang ibinigay sa inyo ni Yahweh, ngunit ang lahat ng mandirigma ay makikipagbaka munang kasama ng ibang Israelita. Maiiwan dito ang mga mahal ninyo sa buhay at ang inyong mga hayop, pagkat alam kong marami kayong alagang hayop. Hindi kayo babalik dito hanggang ang mga kapatid ninyong Israelita ay hindi napapanatag sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh. Ito naman ang sinabi ko kay Josue, nakita mo ang ginawa ni Yahweh sa dalawang haring Amoreo, ganoon din ang gagawin ni Yahweh sa mga hari ng lupang pupuntahan ninyo. Huwag kang matatakot sa kanila, pagkat si Yahweh ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi pinahintulutang makarating ng Kanaan si Moises. Namanik ako noon kay Yahweh, ang sabi ko, Yahweh, aming Diyos, pinasimulan mo munang ipamala sa akin ang iyong kapangyarihan. Sinong Diyos sa langit o sa lupa ang makagagawa ng iyong ginagawa? Ipinamamanhi ko sa iyong ako'y tulutan mong makatawid sa Jordan upang makita ako ang maganda at masaganang lupaing iyon, ang kaburulan at ang bundok Libano. Ngunit hindi niya ako dininig, pagkat nagalit niya siya sa akin dahil sa inyo. Ang sagot niya sa akin, tumigil ka na. Huwag mo nang mabanggit-banggit sa akin yan. Umakyat ka na lamang sa ituktok ng Pisga at igala mo ang iyong paningin sa paligid, pagkat hindi ka makatatawid ng Jordan. Ituro mo kay Josue ang dapat niyang gawin at palakasin mo ang kanyang loob, pagkat siya ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing ipatatanaw ko sa iyo, at nanatili tayo sa kapatagan sa tapat ng Bet-peor. Chapter 4. Nanawagan si Moises na maging masunuri ng Israel. Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuro ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Nakita ninyo ang ginawa ni Yahweh sa Baal-peor. Nilipol niya ang lahat ng sumamba kay Baal, ngunit kayong nananatiling tapat sa kanya ay buhay pa hanggang ngayon. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin ninyo. Unawain ninyo ito at sundin mabuti, sa gayon makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigil ang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pangunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras? Liban kay Yahweh.
Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo, ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Huwag ninyong kalilimutan ang sinabi ni Yahweh nang kayo'y nasa harap ng bundok ng Horeb. Tipunin mo sa harapan ko ang buong bayan, ituturo ko sa kanila ang aking mga utos upang magkaroon sila ng takot sa akin habang sila'y nabubuhay. Ituturo naman nila ito sa kanilang mga anak at kayo'y nagtipon sa paanan ng bundok. Ito'y naglalagablab ng suko sa langit pagkatapos nabalot ito ng ulap. Mula sa gitna ng apoy, nagsalita sa inyo si Yahweh. Narinig ninyo ang kanyang tinig, ngunit hindi ninyo siya nakita. Ipinahayag niya ang mga tuntunin ng kanyang pagtipan sa inyo, ang 10 utos na isinulat niya sa 2 tapyas na bato. Noon, iniutos niya sa akin na ituro sa inyo ang mga tuntunin ng inyo na inyong susundin sa lupaing titirhan ninyo. Ang babala laban sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Verse 15. Nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy ni Horeb, wala kayong nakitang anyo, kaya kaiingat kayo, huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ng tao, hayop sa ibabaw ng lupa, ibon, ang anumang gumagapang o ng anumang isda, ni huwag ninyong sasambahin ang araw, buwan, bituin o alinmang buntala na nilalang ni Yahweh para sa tao. Hinango kayo ni Yahweh para sa tao. Ay hinango kayo ni Yahweh sa pagkaalipin sa Ehipto upang maging kanya lamang. Nagalit nga sa akin si Yahweh dahil sa inyo, at isinumpa niyang di ako makararating sa masaganang lupaing ibibigay niya sa inyo. Hindi ninyo ako makakasama sa kabila ng Jordan. Dito na ako mamamatay, ngunit kayo'y magpapatuloy upang sakupin ang lupaing yaon. Mag-ingat kayo, huwag ninyong kalilimutan ang tipan sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin gaya ng ipinagbawal niya sa inyo. Si Yahweh ay apoy na nakatutupok at ayaw niyang may kaagaw siya sa inyong pagmamahal. Kahit gaano katagal ang abutin ninyo roon, kahit kayo magkaanak at magkaapo, huwag kayong gagawa ng mga larawan upang sambahin, pagkat magagalit sa inyo si Yahweh. Pag nilabag ninyo ang utos na ito, ngayon pa'y sinasabi ko na sa inyo na hindi kayo magtatagal sa lupaing iyon sa kabila ng Jordan, pagkat malilipol kayo. Kayo'y pangangalatin ni Yahweh sa iba't ibang dako at kaunti lamang ang matitira sa inyo. At sa lugar na pagtatapunan sa inyo ay maglilingkod kayo sa Diyos-Diyosang kahoy at bato. Mga gawa ng tao, sila hindi nakakikita, nakaririnig, nakaamoy at nakakakain. Magkagayon, masusumpungan ninyong muli si Yahweh kung siya'y buong sikap at taimtim ninyong hahanapin. Kapag nangyari na ang lahat ng ito, ano pat kayo nasa matinding kahirapan, matututo kayong manumbalik at sumunod sa Kanya. Siya ay mahabagin, hindi niya kayo pababayaang malipol, pagkat hindi niya kalilimutan ang kanyang tipan sa inyong mga ninuno. Isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig, maliban sa inyo. Sino pa ang nakaririnig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nananatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamagitan ng pakikipagsubukan sa kapangyarihan ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa, tulad ng ginawa ni Yahweh sa Ehipto.
Ang mga pangyayaring ito'y ipinamamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan, at dito sa lupa magsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo, at sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan na inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksa niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupang ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban kay Yahweh. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang Kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapanuto kayo, at ang lahing susunod sa inyo, magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Verse 41, ang mga lungsod na taguan sa silangan ng Jordan. Pagkasabi noon, pumili si Moises ng 3 lungsod sa kabila ng Jordan upang maging taguan ng sinong makamatay nang di sinasadya. Kapag ito'y nakapasok sa alinman sa mga lungsod na iyon, ligtas na ito sa paghihiganti ng mga kamag-anak ng namatay. Ito ang mga lungsod na ibinukod niya: ang Bezer sa ilang sa kataasan para sa lipi ni Ruben, ang Ramot sa Galaad para sa lipi ni Gad, at ang Gulan sa Basan para sa lipi ni Manases. Paunang salita tungkol sa kautusan. Ito ang kautosang ibinigay ni Moises sa mga Israelita, mga batas at tuntuning ipinahayag niya nang sila'y makalabas sa Ehipto. Sila noon ay nasa silangan ng Jordan, kapatagan ng Bet-peor, sakop ni Haring Sihon ng mga Amoryo. Si Haring Sihon ay nilupig ni Moises. Sinakop nila ang lupain nito, pati ang lupain ni Haring Og. Ang lupain na sakop nila noon ay mula sa Aroer, sa tabi ng ilog Arnon, hanggang bundok ng Sirion o Hermon. Sakop din ng buong Araba sa silangan ang Jordan, hanggang sa baybayin ng dagat na patay at ana ng bundok ng Pisga. Chapter 5, ang 10 utos. Tinipon ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, mga Israelita, dinggin ninyo ang kautusan at ang mga tuntuning ilalahad ko sa inyo ngayon. Unawain ninyo mabuti at tupdin ang mga ito. Si Yahweh ang nakipagtipan sa atin sa bundok ng Horeb. Siya hindi lamang sa ating mga ninuno nakipagtipan, kundi pati sa atin na nabubuhay ngayon. Tuwiran siyang nakipag-usap sa inyo sa bundok mula sa naglalagablab na apoy, habang nilalahad niya ang kanyang mga utos. Nakatayo kayo sa pagitan ninyo at ni Yahweh, pagkat natatakot kayo sa ningas at hindi kayo maaring umakyat sa bundok. Sinabi niya, ako si Yahweh, ang Diyos na humango sa inyo sa pagkalipin sa Ehipto. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng larawan ng anumang nasa langit, nasa lupa o nasa dagat upang sambahin. Huwag ninyo silang paglilingkuran, niyuyukuran, pagkat akong si Yahweh ay mapanibuguin. Ang kasalanan ng mga magulang na namumuhay sa akin ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatatlo at ika-4 na salin lahi. Ngunit ipadarama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga sa lahat ng umiibig sa akin at sumusunod sa aking mga utos.
Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhang usapan ang aking pangalan. Tiyak na parurusahan ko ang gagawa nito. Ipangili ninyo ang araw ng pamamahinga tulad ng utos ko sa inyo. 6 na araw kayong gagawa ng inyong mga gawain, ngunit ang 7 araw ay para sa akin. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, huwag kayong magtatrabaho, huwag din kayong dali na, sana po ba tayo? Huwag din kayong pagtatrabahuin ang inyong mga anak. Huwag din ninyong pagtatrabahuin ang inyong mga anak, alipin o alinman sa inyong mga hayop, ni ang mga nakikipamayan sa inyo. Ang inyong alipin, lalaki man o babae, ay kailangang mamahinga tulad ninyo. Alalahanin ninyong naging alipin din kayo sa Ehipto, at mula rooy inilabas ko kayo sa pamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya iniutos ko sa inyong ipangili ng araw ng pamamahinga. Igalang ninyo ang inyong ama't ina tulad ng iniutos ko sa inyo sa ngayon. Hahaba ang inyong buhay at mapapanuto kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi ng walang katotohanan. Huwag ninyong pagnanasaan ang asawa ng inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang kanyang buhay, bukid, alila, baka, asno o alinmang ari-arian niya. Ang mga ito'y sinabi sa inyo ni Yahweh doon sa bundok mula sa naglalagablab na apoy at makapal na usok liban doon. Hindi na siya nagsalita sa inyo. Pagkatapos isinulat niya ang mga ito sa 2 tapyas na bato at ibinigay sa akin. Verse 23. Pinagharian ng takot ang lahat. Nang marinig ninyo ang kanyang tinig mula sa pusikit na nakadiliman, habang nagliliyab ang bundok, lumapit sa akin ang puno ng bawat angkan at ang inyong matatanda. Sinabi nila, ipinamala sa atin ni Yahweh ang kanyang kaningningan at ipinarinig sa atin ang kanyang tinig. Nakipag-usap siya sa atin ang harapan, ngunit hindi tayo namatay. Bakit? Bakit natin hihintaying mamatay tayo rito? Lalamunin tayo ng apoy na ito at tiyak na mamamatay tayo pag nagsalita pa siya sa atin. Sinong tao na natiling buhay matapos marinig ang tinig ni Yahweh? Ikaw na lamang ang makipag-usap sa kanya. Sabihin mo na lamang sa amin ang lahat ng sasabihin niya sa iyo at susundin namin. Narinig ni Yahweh ang sinabi ninyo noon, at ito naman ang kanyang sinabi sa akin. Narinig ko ang sinabi nila sa iyo at tamang lahat iyon. Nawa nga'y mapanatili ang takot nila sa akin. Dali lang po ha. Narinig ni Yahweh ang sinabi ninyo noon, at ito naman ang kanyang sinabi sa akin. Narinig ko ang sinabi nila sa iyo at tamang lahat iyon. Sana ngayon manatili ang takot nila sa akin at lagi nilang sundin ang aking mga utos upang mapanuto sila at ang kanilang mga anak habang panahon. Magbalik ka sa kanila at pauwiin mo sila, ngunit mananatili ka rito at sasabihin ko, sa iyo ang aking kautusan at mga tuntunin. Ituturo mo ito sa kanila upang kanilang sundin sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Sundin ninyong mabuti ang lahat na iniutos sa inyo ni Yahweh. Mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos, sa gayon mapapanuto kayo at haba ang buhay ninyo sa lupaing titirhan ninyo. Medyo nakakaantok mga kaibigan. Tuloy po natin ang chapter 6, ang pangunahing utos.
Ito nga ang kautusan at mga tuntuning ibinigay niya sa akin at siya ninyong susundin sa lupain ninyong sasakupin. Ang mga ito ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong magiging supling upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi. Pagdating ninyo sa lupaing pinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin ninyo, mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Uulitin ko po ha. Dinggin ninyo, mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan. Yan. Tuloy po natin ang chapter 6, babala laban sa pagsuway. Verse 10. Kayo'y malapit ng dalhin ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. Titira kayo sa mga tahanang husto sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga batong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga ulibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at nanagana na sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalimutan si Yahweh na pag-alis sa inyo ng bansang Ehipto. Magkaroon kayo na takot sa Kanya at paglingkuran ninyo siya. At mamuhay kayo ng tapat. Huwag kayong naglilingkod sa Diyos-Diyusan at ng mga bayang pupuntahan ninyo. Si Yahweh ay mapanibuguin, baka magalit siya sa inyo at kayo'y lipulin. Huwag na ninyong gagalitin si Yahweh tulad ng ginawa ninyo sa Masa. Sundin ninyo mabuti ang kanyang kautusan at mga tuntunin. Yaong nararapat lamang sa kanyang kalooban ang gagawin ninyo upang kayo'y mapanuto. Sa gayon, masasakop ninyo ang lupaing ipinangako niya sa inyo, sa inyong mga magulang. Mapalalayas ninyo ang inyong mga kaaway tulad ng pangako niya sa inyo. Kung dumating ang araw ng naitanong ng inyong mga anak kung bakit kayo binigyan ni Yahweh ng kautusan at mga tuntunin, ganito ang sabihin ninyo. Noong araw, inalipin kami ni Faraon sa Ehipto. Inialis kami roon ni Yahweh. Sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, nasaksihan namin ang maraming kapangyarihan ginawa niya laban sa Faraon at sa mga Ehipsyo. Inialis niya kami sa Ehipto upang dalhin sa lupain. Sa lupain pinangako niya sa ating mga ninuno. Ibinigay niya sa amin ang kautusan at mga tuntuning ito upang magtaglay kami ng takot sa Kanya. Sa gayon, kami mapapanuto at iingatan niyang tulad ng ginagawa niya sa atin ngayon. Kalulugdan niya tayo kung susundin natin ng buong katapatan ang kautosang ibinigay niya. Tuloy na po natin sa chapter 7. Bayang itinilaga kay Yahweh. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, at kapag nasakop na ninyo ang 7 bansang nauna sa inyo roon, Hitiyo, Girsesyo, Amoreo, Kananiyo, Perisyo,
Hibio at Hiborsyo, mga bansang mas malakas at malalaki kaysa inyo. Lipulin ninyo silang lahat. Huwag ninyo silang kaawaan at huwag kayong makipagkaisa sa kanila. Huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak ang mga anak nila, pagkat tiyak na hihikayatin nila ang inyong mga anak upang tumalikod kay Yahweh at sumamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Kapag nagkagayon, magagalit sa inyo si Yahweh at kayo kanyang lilipulin agad. Gibain ninyo ang kanilang mga altar, pagpuputol-putulin ang kanilang rebulto, ibagsak ang kanilang asira, at sunugin ang mga imahin. Kayo ay bansang nakatalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanya. Pinili niya kayo at inibig hindi dahil sa dami, pagkat kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa Diyos at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Farao. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, alalahanin niyo na si Yahweh ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya, at ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000,000 salinlahi. Nililipol niya ang lahat ng sumusuway sa Kanya. Hindi makaliligtas sa Kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa Kanya. Kaya sundin ninyo ang kautusan at mga tuntunin ito. Verse 12 ng chapter 7, ang bunga ng pagsunod. Kung susundin ninyo ang mga kautusan ito, tutupdin naman ni Yahweh ang kanyang pangako at patuloy niya kayong iibigin, pagpapalain at pararamihin. Bibigyan niya kayo ng masaganang ani, inumin at langis. Pararamihin niya ang inyong mga hayop. Pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga magulang, kayo'y pagpapalain niya ng higit sa alinmang bansa. Walang magiging baog sa inyo, maging tao, maging hayop. Ilalayo niya kayo sa mga karamdaman, alinman sa mga sakit na pinararanas sa mga Ehipsyo ay hindi niya padadapuin sa inyo, kundi sa inyong mga kaaway. Pupuksain ninyo ang lahat ng bansang ipasasakop niya sa inyo. Huwag ninyo silang kaawaan, huwag din ninyong sasambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Iyan ang patibong na naghihintay sa inyo roon. Huwag ninyong ikababahala kung paano ninyo malulupig ang mga bansang ito. Huwag kayong matatakot sa kanilang dami at lakas. Alalahanin na lamang ninyo ang ginawa ni Yahweh sa Paraon at sa buong Ehipto, ang malalagim na salot sa kanyang ipinadala, at ang mga kababalaghang ipinamalas. Kaya pinamalas niya nang ialis niya kayo roon. Ganon din ang gagawin niya sa mga taong iyan na kinatatakutan ninyo. Sila'y paghaharian ng matinding takot hanggang sa malipol, pati yung mga nakapagtago sa inyo. Hindi kayo dapat matakot sa kanila, pagkat kasama ninyo si Yahweh, ang dakila at makapangyarihang Diyos. Unti-unti silang lilipulin ni Yahweh, hindi sila uubusin agad, at baka hindi niyo makaya ang mababangis na hayop. Ngunit tiyak na ipasasakop sila sa inyo ni Yahweh. Sila'y lilituhin niya sa matinding takot hanggang sa lubusang malipol. Ipabibihag niya sa inyo ang kanilang mga hari. Isa man sa kanila'y walang makakalaban sa inyo. Susunugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong
Huwag ninyong pag-iimbutan ang mga pilak o gintong ginamit sa mga iyon, pagkat siyang magiging patibong na inyong